kakalabas lamang ng bagyong Goring, ngunit may bago na namang bagyo na humagupit sa ibang bahagi ng bansa. Dinagdagan pa ito ng epekto ng habagat o southwest monsoon. Bunsod dito, tumaas din ang mga naitatalang iniwang pinsala ng bagyo sa bansa. Si Mia Layagin sa detalye ng balita. Sa paglabas ni Bagyong Goring sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ramdam pa rin sa bansa ang mga epektong dulot nito, na dinagdagan pa nga ng panibagong bagyo at habagat. Muli na namang lumubog sa baha ang ilang mga lugar sa bansa, bunsod ng malalakas na pag-ulan na nararanasan sa mga lungsod, dala ng habagat, kalalabas lamang na Bagyong Goring at nang kapapasok lamang na Bagyong Hana. Bukod naman sa suspensyon ng mga klase dahil sa masamang lagay ng panahon, isinailalim na rin sa state of calamity ang Bacolod matapos bahain ang 33 sa 61 nilang mga barangay. Sa parehong dahilan, nasa 6,103 na pamilya naman sa Iloilo City ang inilikas dahil sa pagbaha dala ni Goring, habang patuloy ding tumataas ang bilang ng mga naitatalang apektado ng nasabing kalamidad. Kaugnay nito sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong Miyerkules, tinatayang nasa 41 million pesos na ang halaga ng mga infrastruktura na nasira. Sa tala naman ng Department of Agriculture o DA noong Huwebes, umabot na sa 375 million pesos ang kabuuang pinsala ng magkakasabay na epekto ni Goring, hana at habagat sa mga pananim at sektor ng agrikultura. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy pa rin ang mga calamity response activities ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para matugunan ang mga naging epekto at pinsala ng mga kalamidad na ito sa bansa. Para sa EuroTV News, ako si Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.